ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Ang talinghaga tungkol sa ilaw. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di nabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon sa Biblia, walang natatago na di malalantad at walang nilihim na di mabubunyag. Lahat ng itinatago mo ay talagang malalantad yan. Pagka may usok, may apoy talaga. Yan ang ibig sabihin. Kaya dapat isabihin mo na kung ano yung nasa kalooban mo. Sa iyong puso, walang lihim na hindi nabubunyag. Ika nga. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila magkalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Ang ina talaga kahit kailan hindi mawawala sa tabi ng mga anak or ang mga anak hindi kailan iiwanan ng mga magulang o ng ina, lalo na ang ina. Dahil ang ina ay ilaw ng tahanan. Kaya magpasalamat tayo sa ina dahil sila ang ating gabay sa araw-araw. Psalm chapter 126 verse 3. The Lord has done great things for us. Oh, how happy we were. God bless. Panginoon ayon kay San Lucas. Isinugo ang 12. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbabaw ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Magtuloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo, at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo noon o roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." At humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at tinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ang salita ng Diyos. Sa talatang "Huwag kayong magbaon ng anuman sa inyong paglalakbay", isipin nyo, aalis sila papuntang bayan upang ibalita ang magandang balita doon sa kanilang nayon. Pero hindi sila pinadadala ng anumang mga gamit o anumang mga kahit anumang tungkod o balutan. So ibig sabihin, kahit anong gagawin nila ay nabubusog sila sa kaharian ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang pagkabalisa ni Herodes. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya." Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang salita ng Diyos. Ang taong makasalanan talagang binabagabag ng konsyensya. Pagkat ito nga ang nasabi sa ating kasulatan, may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Na nabagabag si Herodes, kasi si Herodes, ito yung taong kalaban ng mga mabubuting tao, kagaya ni Juan na tagapagbautismo. Kaya ang nangyari, parang kinasusuklaman niya ang taong mababait dahil ayaw niyang agawin yung kanyang kaharian bilang isang gobernador ng Galilea. Psalm, "Blessed be God who lives forever, because His kingdom lasts for all ages." God bless. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang malapit na si Nathanael, sinabi ni Jesus,
Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siya anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabbi, kayo nga pong anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang saksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pratandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaw sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang salita ng Diyos. Perpektong pagmamahal. May tao ba sa buhay mo na alam ang lahat tungkol sa iyo? Asawa mo, magulang mo, o matalik mong kaibigan? Sino man ito? Masasabi mo ba na alam niya ang bawat detalye tungkol sa iyo, pati na ang iyong mga nakatagong pagnanasa, sikretong kasalanan at mga alalahanin? Maganda ang relasyon ko sa aking pamilya at mga kaibigan, pero may mga bagay na sinasabi ko sa mga kaibigan ko na hindi ko masabi sa pamilya. O mga bagay na sinasabi ko sa pamilya ko pero hindi sa asawa ko. Walang perpektong relasyon at walang ibang makapagbibigay ng perpektong pagmamahal kundi si Jesus. Alam niya ang lahat tungkol sa atin, ang mabuti at masama, mga bagay na palihim nating ginawa, pati na ang mga nakalantad nating karumihan. Ngunit patuloy ang pagmamahal niya sa atin. Tayo'y sa Kanya. Pinili niya tayong maging disipulo sa kabila ng ating kapintasan. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Muling binanggit ni Jesus ang kaniyang kamatayan. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila ito nauunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang walang limit ang Diyos. Halos nasa iyo na pero pinalampas mo pa ang pagkakataon. Ang pangarap, ang tao. Nagsikap ka pero hindi nangyari. Paano kung hindi ka na ulit magkaroon ng ganitong pagkakataon? Nakakatakot isipin na nawalan ka ng magandang pagkakataon. Sa iyong puso, iniisip mong nalagpasan mo ito dahil hindi ka gaanong mabuti, maganda o matalino. Pero ito ang tandaan mo kung ikaw ay nakamiss ng isang shot unlimited. Isang gabi, sabi ng Diyos, "Ako'y unlimited. Walang limitasyon. Kung hindi mo inaisara ang deal na ito, mayroong pang iba. Kung hindi para sa iyo ang taong ito, mayroon pang iba. Kung hindi para sa iyo ang pagkakataong ito, mayroon pang iba. Kung hindi ito ang sandali, may iba pang sandali. Laging may iba pa. Laging may mas malaki. Laging may mas nakararami. Walang limit ang Diyos, pati na rin ikaw."